Ops! Dumaan itong video ko dyan sa wall mo. Kung gusto mong pansinin ka rin ng algo, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo bago ka mag-react at mag-comment. Tapos, i-share mo na rin para ikaw naman ang susunod na ibubus ng algo. Yan yung sinabi nung dumaan dito kanina sa wall ko. Pero hindi ko pinansin, in-scroll ko. Ang tamis, di ba? Kaya ikaw naman na nanonood, naniwala ka rin. Kaya ginawa mo kung ano yung sinasabi niya. Guys, ang ibuboost po ng algo is yung may-ari ng video na yon. Kapag malaki yung views, kapag maganda yung engagement, marami yung nag-share, marami yung nag-react, marami yung nag-comment, mas malaki yung chance na ibuboost siya ng algo dahil nga maganda yung performance ng kanyang video. So, para i-boost kayo ng algo guys, gumawa kayo ng content. Yung content na may value. Dahil kapag nagustuhan yan ng mga audience ninyo, gaganda na yung performance nyo. At dahil doon, ibuboost na kayo ng algo. Hindi nga tayo ibuboost guys dahil lang sa pakikipag-engage natin doon sa mga kapwa content creator natin. Nakatulong tayo sa kanila, oo, nakatulong tayo sa kanila. Pero yung sinasabi nila na tapusin yung video bago mag-react, mag-comment para i-boost kayo ng algo, malaking kalukuhan po yan, malaking kalukuhan po yan. Aangat lang po tayo mula sa ating content, hindi po sa content ng iba. Alangan naman na yung kapitbahay mo, nagtanim siya ng palay, 1 hektar. Tapos nung nag-ani na, ikaw yung yumaman, ikaw yung nakinabang. Hindi po. Kung sino yung may-ari ng tanim na yon, siya rin yung nakinabang. Parang sa content lang yon. Kung sino yung may-ari ng content, siya yung ibubus ng algo. Kaya nga, content is king, di ba? Content is king. Dahil nga sa content yung daan para umangat ang bahay natin or para i-boost tayo ng algo. So paano ka i-boost ng algo kung pana-engage mo naman doon sa mga kapwa content creator mo tapos wala ka namang ginagawang content? Sige nga.